ang dami ng nakahukay nakakuha ng Yamashita Treasure. Madalas sila po ay mga big time, may kakayahan sa buhay. At mayroon din namang hindi big time na nakakakuha ng mga gold bars o Yamashita Treasure. Subalit, hindi pa rin sila tumitigil kahit nakadali na sila, nakakakuha na sila. At mayroong iba na ating nakakachat nung hindi pa sila nakakahukay ay nagsasabing kapag nakakuha ako, kahit maliit, kahit ilang piraso lang ay okay na. Pero nung nakakuha na, ay nag-iba na ang kanilang mga isip. Ano kaya, bakit kaya? Ito po ang ating pag-uusapan ngayon at ibabahagi ko sa inyo kung bakit nagkakaganito. Bunker 3. Bunker 3. Move. Sige. Mga ganito palang pro mortar ba tawag dito? Yan. Mortar. 6 na piraso. Siguro ko inaayos namin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito sa CBM na to hanggang 15. Tapos ito tiga QC. Ganito ang legit na ano. Gold. Yan ang legit. Yung hilat siya niya, magasbang. Magandang araw po sa kanilang lahat. Mayong adlaw sa inyong tanan diha, no? Sa Kabisayaan o Kamindanawan. Na imbag na aldaw kada kayo amin, mga kakabsat tayo ng mga Ilocano. Mayad na adlaw gid sa inyo tanan dira sa Bacolod kag Iloilo, sa aton mga kauturan ng mga Ilonggo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong nakakamanghang topic. Ito nga po ay ang Yamashita Treasure Hunting. At itong ating ibabahagi sa inyo ngayon ay tungkol po sa mga nakadali, nakakuha ng Yamashita Treasure. Mga gold bars, gold coins, no? Buddha, at kung ano-ano pang mga nadali nakuha mula po sa Yamashita Treasure Hunting. Pag-uusapan natin kung bakit yung mga nakakahukay, nakakakuha, imbis na huminto na, ay sige pa rin ang sige, hindi nakukuntinto. Kaya ito po ang ating pinaka-topic na pag-uusapan ngayon, kung bakit nga ba nagkakaganito, bakit nagkakaganyan, no? Na hindi sila tumitigil. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, no? Bashers, haters, sa patuloy po ninyong pagsuporta, panunood po sa aking mga videos. Sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At bilang suporta po yan sa aking channel, paki-follow na rin po ang aking Facebook page, no? Yusuf Yamato. So tayo na naman po ay diretso, no? Walang break sa atin pong topic na ibabahagi sa inyo ngayon tungkol po dito sa mga nakakahukay, nakakakuha ng Yamashita Treasure, no, na walang kasawaan, no? Walang pagkakuntinto. Ito pong ating mga kababayang nakakakuha na. Ang mga nakakadali ng Yamashita Treasure, nakakakuha ng mga kayamanan ay kalimitan mga may pira, mga big time. Yung iba ay mga government officials pa yan, no? Mayroon pang mga engineers, mga kontraktor ng mga kalsada, mga kontraktor ng mga gumagawa ng mga project na buildings, no? Madalas ito po ang mga nakakahukay, ito pong mga may kakayahan
sa buhay. Yung kalimitan na sila pa yung mga may pira, sila pa yung nakakadalis kasi may panggasto sila. At mayroon din namang nakakahukay na nakakatsat natin na noon wala pa silang nakuha, no? At yun nga, ang sabi, kapag nakadali ako, nakakakuha ako ay kahit ilang piraso lang ay tama na, no? Pero nung nakakuha ay ginanahan, no? Bumili na ng mga lupa na may mga sign, markers, ipinapakita pa sa atin yung pera, no, na pangbili dun sa mga lupa na may mga sign, markers, at naghuhukay na naman sila. Dumadali na naman at hinahunting na naman yung mga iba pang mga Yamashita Treasure Deposit. So yung nakilala natin, nakausap natin, nakachat natin no, na nakakuha diyan sa may Laguna, noon ay zero pa talaga. Wala pa silang nadali, wala pa silang nahukay, walang pera. Manumano nga lang ang kanilang mga ginamit na kagamitan, kagaya ng mga yung ilrad lang, yung mga tanso lang na mga pangdetek, kasi wala silang pangbili ng mga detektor na mga high-tech. Subalit nakadali sila, no? Nung hindi pa sila nakadali, hindi pa sila nakakuha, ay panay chat na sinasabi nila na kapag nakahukay ako ng ilang piraso lang o kahit isa lang, no, ay tama na o satisfied na yung mga katwiran, no? Subalit nung makakuha na ay nag-iba, no? Bumibili na sila ng ng mga lupa na may mga markers, no? Kasi naiinganyo sila at nalaman nila na positive pala ang Yamashita Treasure. Totoo pala, no? May nakuha silang mga gold bars, gold coins, no? At iba-ibang mga mahalagang bagay. Maliban dyan, mayroon pa yun silang nakuha na hindi lang nila sinasabi. At yun nga, imbis na tumigil na, tama na kasi marami yung nakuha, dapat satisfied na, dapat makuntinto na. Kasi nabigyan na nga eh. At hindi pa makuntinto, no? Dahil sa kasakiman, no, ng ating isip, na gusto pa nating lumaki ng lumaki ang ating mga nakamta, nahukay, nakuha, ay hindi pa tayo kontento. Gusto pa nating kunin lahat yung mga nakikita nating may mga sign markers pa. Mayroon din na sa Tanay Rizal, no, itong malaki ito, big treasure talaga yon, yung nakuha nila na 352 gold bars, yung mga topic natin ng mga nakaraan, na may Buddha pa na halos 3,000 kilogram, no, na pure 24 carats gold. Alam nyo, nakahukay na kayo, no, nakakuha na kayo, so dapat tama na, no? Pero ang ginawa nito ng mga ito ay bumili pa ng mga kagamitan, bumili pa lalo ng mga, kumuha pa ng mga backhoe, mga high-tech na kagamitan, tapos tinuklas pa yung marami, mas marami. Marami na nga, tinuklas pa yung mas marami. Etong mga ganito, ang mga ganitong klaseng pag-iisip natin, no, ay normal ito sa tao, no, na kumain tayo ng kumain. Kahit busog na tayo, gusto pa natin kumain eh. At nang nasubrahan tayo sa kain, ang nangyayari, sumasakit ang ating tiyan, o may nangyayari sa ating internal organs, no, sa sumama ang ating pakiramdam dahil nasubrahan sa busog. Ganito din po ang pwedeng mangyayari sa atin pong mga kababayan na nakahukay na, nakakakuha na, hindi pa kontento, no, gusto pang dalihin lahat. Pwedeng maiinganyo kayo, no, hanggang maubos, no, ang pera ninyo, no, sa kakahanap ng Yamashita Treasure, no. Kasi gastos kayo ng gastos dyan, no, hanggang maubos, sumama yung pakiramdam, sumama ang loob, no, na bankrupt uli dahil nagkaroon na, mayroon na, hindi pa kontento, gusto pang dalihin yung iba pang mga Yamashita Treasure Deposit. At hindi lang yan nagtatapos, mayroong iba na didisgrasya, no? May mga nangyayari, may mga natabunan sa ilalim, no,
collapse doon, nakalanghap ng carbon monoxide, no, mga gas traps, no, ng Yamashita Treasure. Doon nadidisgrasya, kay hindi pa kontento, no, nabahagian na, nagkaroon na, hindi pa tumigil. At ang masama pa dyan, nung makumpirma nila na mayroon pala talagang kayamanan, mayroong Yamashita Treasure, mayroong mga ginto na kanilang nakita, naging magaling na sila, no? Nagtuturo na rin sila, ano na rin sila, ang tawag dito, nagbabasa, nagdidikod na rin sila, no? Parang sila na yung mas magaling o magaling kasi may karanasan na sila. Although yan po ay talagang natural, kasi mayroon silang experience na, nagkaroon na ng experience, at makakatulong yun sa ating mga kababayang hindi pa nakakadali. Subalit, ang masama noon ay ang hangarin. Ang hangarin na dumali pa ng dumali, kumuha pa ng kumuha ng mas marami, imbis na wala, tapos na, imbis na mayroon ka na. So, maaaring yung nakuha ninyo ay para sa inyo talaga yun. Pero yung iba pa na inyong hinahanap ay posibleng hindi para sa inyo. At doon, mauubusan kayo ng budget. At yung gastos ninyo, ginastos ninyo, na kinita na ninyo, imbis na gamitin na ninyo yon sa negosyo o sa tamang pamamaraan, ay posibleng maubos pa doon yun. Dahil hindi nga para sa inyo yung iba pang mga kayamanan na yun na naibaon sa lupa. Hindi nyo ba alam na ang kayamanan, no, ay mayroong tinatawag na takda. Kung para sa iyo, ay para sa iyo. Kung hindi para sa iyo, ay hindi para sa iyo. Kahit may high-tech ka pang kagamitan, no? Kaya ngayong iba, no, kahit na may pera, no, kahit na gaano kayaman, sige nang hanap ng hanap, walang mahanap. Pero yung iba, wala namang gamit, tanso lang, nakadali. Bakit? Para sa kanya yun. No, mayroon talagang nakasaad dyan, no, na nakatakda, no, na oras mo na, yun ay oras mo na, no? Hindi pa oras ng iba ay hindi pa mangyayari. Kaya yung sinasabing kahit na wala kang pera, wala kang kagamitan, no, wala kang kung ano man, kung naghahanap ka at ito ay para sa iyo, ibibigay talaga para sa iyo. So ang dahilan diyan, no, kung bakit hindi sila tumitigil, dahil sa kasakiman ng tao, no? Masama mang isipin, masama mang sabihin, pero yun ang katotohanan, no? Kasi likas sa atin na mayroong tinatawag na kasakiman at kinukontrol natin yun sa ating sarili. Kalaban natin yung ating sarili. Kasi mayroon tayong dalawang parte ng katawan natin. Kung titingnan natin, dalawa yung mata natin. Nahati, no? May biyak tayo sa gitna dito. Oh. Tingnan nyo, may biyak. Dalawa, kanan at saka kaliwa. Ang pit natin nahati din sa dalawa. Ang dibdib natin nahati sa dalawa, kaliwa at saka kanan at saka kaliwa. Na yun ay ibig sabihin by symmetrical, mayroon tayong masama at mabuting hangarin. At kapag nangingibabaw sa atin ang masamang hangarin, doon pumapasok ang kasakiman, no? At kapag nakukontrol natin ang ating sarili sa kanang bahagi, yung kaliwang bahagi natin ay masama, ang kanang bahagi natin ay mabuti. Kapag nakontrol natin ito, ay may iwasan natin ang mga ganitong kasakiman, pag-iisip ng kasamaan. Kaya nga tayo tinuturuan ng tinatawag na pananampalataya para makontrol natin, kakalabanin natin ang atin mismong sarili. Kasi tayo din ang gumagawa ng sarili nating kapahamakan, no, sa ating sariling desisyon. Kaya nga sabi doon, you will be judged according to your deeds. No?
tayo ay hahatulan ayon sa ating mga ginawa, no, na nasa ating sarili, kaliwa at sa kanan, no, kahit sa science, no, hindi against ang science, no, sa belief ng isang tao. Ang science ay isang patunay na legit na may creator, no. Imagine ninyong bisymmetrical, hinati ng ating katawan, no, ang ating utak ay nahati sa dalawa, yung left and right, no, yung knowledge na numbers at saka letters. Ito pong kaliwa natin ay numbers, no, ang kanan natin ay litra, alpabeto, na kung saan bad at saka good, no? Kaya nga kapag nag-aral tayo, sobrang talino natin, magaling tayo sa eskwelahan, top notcher tayo, pag nag-graduate tayo, nakapag-trabaho tayo, kalimitan sobrang talino, nangungurakot yan, no? 100% yan, no? Huwag naman sanang magalit tayo ating mga kababayan, no, na mga engineers, mga doktor, kung ano-ano pa, na kapag nakapwisto ay mayroong tinatawag na sideline, no? Yung tinatawag na sikretong kumikita ng malaki, no? Hindi man alam ito ng mga tao, pero alam ito ng Panginoon, no? Kaya yung mayaman ang mga matatalino, no, kasi may sariling racket, may racket na magaling, no, kasi matatalino. Kaya the more na matalino ang isang tao, the more na napapahamak kapag hindi niya ito ginamit sa tamang pamamaraan. Yan po ang katotohanan dyan, no? Yan ay 100% legit. So payo natin sa ating mga kababayan na nakadali na, nakakuha na, abay, tama na yun, no? Huwag na kayong magpayaman ng sobra. At baka yun po ang ikakapahamak natin sa bandang huli. Yan lang po ay payo lamang. Kung anong gagawin nyo, wala naman tayong magagawa. So hanggang dito na lamang po, no? Sana po ay nag-enjoy tayo, nagkaroon tayo ng kaunting kaalaman, no, sa atin pong naibahagi sa inyo ngayong scientific point of view tungkol po dyan sa mga nakadali, nakakakuha ng Yamashita Treasure, no, sa buong bansang Pilipinas, Mapaluson man, Visayas o Mindanao, no. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po, no, sa inyong patuloy na pagsuporta, panunood po sa aking mga video, no. Ito po ang inyong ka-treasure hunter na nagsasabing, kapag tayo po ay naghahanap, tiyak na tayo ay makakahanap.